So, wag natin silang tularan, mga kapiksi. So, in the near future guys, makikita nyo yung mga bunga ng pagsisikap nyo, yung mga tinatanim nyo guys, magbibigay yan sa inyo ng mga matatamis na bunga, matatamis na outcome, matatamis na resulta. Guys, no? Kapag kayo talaga ay naging consistent sa inyong pagsisikap, pagtitiyaga sa buhay, guys, talaga mag-aani kayo ng matatamis na resulta, matatamis na bunga sa buhay nyo. So, wag kayong basta-basta mag-give up, guys, sa mga pangarap nyo, sa mga gusto nyong ma-achieve sa buhay, mga kapiksi. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito ay isang timeless reading guys para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung Moon message or sorry, Angel message para sa inyo. We have Rebirth, mga kapiksi. Reinvent yourself, give life to your dreams, create a new reality. So, parang muling pagkabuhay mo, no? So, buhayin mo ulit yung sarili mo, relive your dreams, relive your life, mga kapiksi. Kasi may mga times na dahil sa mga obligasyon natin sa buhay, especially adulting, no? Nakakalimutan natin yung sarili natin. Siniset aside natin yung sarili natin, yung ambisyon natin, yung mga pangarap natin sa buhay para unahin yung mga obligasyon natin. And okay lang naman yun guys, pero wag mo rin kalimutan yung sarili mo, and it's never too late to start again, to relive your dreams, to relive your life. Baguhin, hindi naman sa baguhin, pero start living your life para sa sarili mo, hindi lang para sa hindi lang para sa ibang tao, hindi lang para sa mga mahal mo sa buhay, okay? And you can definitely create and recreate your reality. Kung hindi mo gusto yung buhay mo ngayon, pwede mong ayusin yan, pwede mong baguhin yan. Basta baguhin mo yung perception mo, baguhin mo yung focus ng attention mo sa buhay. That's the way you can recreate your own reality, mga kapiksi. Okay? So again, paalala guys, no, na wag niyong kakalimutan yung sarili niyo, mga kapiksi. So yan yung angel message para sa inyo guys. Ito naman yung love life message, ko ano yung mensahe sa inyo ng person nyo, Libra. Hindi na ako kagaya ng dati. So ibig sabihin nagbago na siya guys, no? Kung for the better or for the worse, kayo lang yung makakaalam niyan, mga kapiksi, no? Pero hindi na siya kagaya ng dati. He or she is not the same person na nakilala mo. So, pwedeng mas naging worse siya. Ibig sabihin, pwedeng lumala, from good, naging bad, ganyan. O kaya naman, baliktad, naging better version siya from bad to good, ganon. So, syempre guys, iba-iba naman kayo ng sitwasyon, iba-iba naman kayo ng specific person, mga kapiksi. So, kayo lang yung nakakaalam kung anong klase siya ngayon, kung mas napabuti ba or mas napasama ba, mga kapiksi. Pero, hindi na siya kagaya ng dati, Libra. Alright? Okay. So, comment down below guys if nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. So, ito yung deck na gagamitin natin guys. Shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party,
at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, ito yung ating money shaker jar. Super effective na pampaswerte guys. Ang dami ng sumasukses dito. At saka ito guys. So sa lahat ng gusto mag-order, chat nyo lang ako dito sa WhatsApp mga kapits. Wag na kayo magpahuli guys kasi sobrang dami na ng success stories na to guys. So, Libra kayo ay represent ng Queen of Swords. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. So, ito guys, nag-e-explore kayo ng ibang options sa buhay. Ibig sabihin, naghahanap kayo ng better options sa buhay nyo. So, pwedeng better na trabaho, better na lugar, better na pagkakakitaan, better na malilipatan, no? Pero something better yung hinahanap nyo, mga kapiksi. Okay? And okay lang yan kasi syempre, lalo na kung feeling mo stagnant na yung buhay mo. Pag sinabing stagnant, stuck na, wala nang pag-angat, wala nang progreso, no? Normal lang yon na mag-explore tayo ng mga iba pang opportunities, mga kapiksi, para mas mapabuti yung ating pamumuhay, guys. Okay? So, ganyan yung ginagawa nyo right now, Libra. And unexpectedly, mga kapiksi, no? May mga taong pwede or willing na tumulong sa inyo guys. And hindi kayo mapipigilan dito sa paglipat na to mga kapiksi kung gusto nyo talagang lumipat. No? Kunwari, naghahanap kayo ng trabaho, gusto nyo lumipat ng trabaho, walang makakapigil sa inyo, walang makakapigil, walang hahadlang sa mga magiging desisyon nyo sa buhay. Kung kahit ano pa yan guys, no? Sample lang yung trabaho. Pero kung ano man yung naging desisyon nyo, parang walang hahadlang, walang makakapigil sa inyo. Kapag ginusto nyo talaga, Libra. Alright? And eto guys, no, ito yung mga opportunities. So, mag-focus kayo sa mga magagandang opportunities, mga kapiksi, no? Yung opportunities guys, una, dumadating yan kapag nagdadasal kayo. Pangalawa, dumadating yan pag hinahanap nyo. Kasi kung hindi nyo to hinahanap, hindi naman to dadating. Kaya nga meron tayong kasabihan, di ba? Seek and you shall find. Hanapin nyo para dumating sa inyo, okay? And magdasal kayo kasi kapag nagdadasal kayo, ang sagot ni universe sa inyo is yung opportunities. Palagi yan, hindi naman yan magbibigay ng, kunwari, nagdadasal ka na yumaman ka, hindi naman pera ang ibibigay sa iyo ni universe. Ang ibibigay sa iyo ni universe is mga opportunities para kumita ka ng pera, para yumaman ka. Okay? So, magdasal at saka maghanap ng opportunities guys kasi dadating talaga yan sa inyo mga kapiksi. Alright? And ilagay lang sa tamang balanse guys, no, yung inyong paggastos, yung inyong kumbaga income versus expenses guys, no. Kumbaga gumastos kayo ng naaayon sa kinikita nyo, ng naaayon sa pumapasok na kaperahan sa inyo. Meron kasing iba na overspending, no. Ibig sabihin, may sinusweldo sila pero yung ginagastos nila mas malaki pa kaysa sa sinusweldo nila, kaysa sa kinikita nila. Hindi naman sila naghahanap ng other opportunities para mag-expand yung kanilang income. Puro utang sa credit card, utang sa ganito. Okay lang naman umutang guys, lalo na pag emergency, walang masama doon, walang problema doon. Kaya lang minsan, yung spending habits natin, hindi na makatwiran, no? Parang hindi siya makatarungan yung lifestyle versus dun sa kinikita, no? Pero nasa sa inyo naman yan kasi 'di ba, bahala kayo dyan, pera nyo naman yan. What I'm trying to say is kahit na gaano kalaki yung sweldo mo pero sobrang garbo ng lifestyle mo, you will still be broke, mga kapiksi. You will still be broke kasi hindi ka marunong mag-ipon, hindi ka marunong magpahalaga ng kinikita mo, okay? Pero there are other people naman na kahit gaano kaliit ng kinikita nila, nakakapag-ipon pa sila at wala silang utang. So, depende talaga yan sa tao, mga kapiksi. Pero ito yung reminder, no, na kailangan balanse yung paggastos at saka yung kinikita, guys, okay? And ito, guys, keep facing your true north, guys, no? Meron tayong mga kanya-kanyang obligasyon sa buhay natin, mga kapiksi. Meron tayong kanya-kanyang responsibilidad. Ang importante is tinutupad natin yung mga obligasyon na yon sa tamang paraan, guys, no?
Wag tayong manlalamang ng kapwa natin, wag tayong manghahamak ng kapwa natin para lang matustusan natin yung mga pangangailangan natin. Yung mga sample niyan, yung mga politiko, di ba? Kunwari, public servant, hindi ko naman nila lahat, pero karamihan. Okay? Karamihan sa kanila, ganon. Kunwari, public servant, pero ang ending, ninanakaw lang pala yung pera ng taong bayan. Okay? So, sila yung mga sample ng mga ganid, no? Nanlalamang sa kapwa. So, wag natin silang tularan, mga kapiksi. So, in the near future, guys, makikita nyo yung mga bunga ng pagsisikap nyo, yung mga tinatanim nyo, guys, magbibigay yan sa inyo ng mga matatamis na bunga, matatamis na outcome, matatamis na resulta. Guys, no? Kapag kayo talaga ay naging consistent sa inyong pagsisikap, pagtsatsaga sa buhay, guys, talaga mag-aani kayo ng matatamis na resulta, matatamis na bunga sa buhay nyo. So, wag kayong basta-basta mag-give up, guys, sa mga pangarap nyo, sa mga gusto nyong ma-achieve sa buhay, mga kapiksing. Ito yung mga bagong opportunities, sabi ko nga, guys, no? Bagong opportunities, no? Yung dumadating sa inyo, guys, bagong pagkakakitaan, bagong investment, bagong negosyo. Pero ito lahat ay para mapabuti ang iyong pamumuhay. So, explore lang ng explore, guys, hanggang sa makita mo kung ano talaga yung para sa inyo, hanggang makita mo what works for you, Libra. Okay? Alright. And importante, guys, na meron kayong plano, or mas maganda na may plano kayo habang kumikilos kayo. Kasi pagka may plano, maganda, mas may direksyon, at saka pwede nyong ma-monitor yung progress nyo, Libra. And ito, guys, samantalahin nyo habang may energy pa kayo, no? Yan ang mensahe sa inyo. Habang may panahon pa, habang may time pa, habang may energy pa kayo, samantalahin nyo, guys. Kasi kapag lumipas na yung oras, hindi na yan mababalik pa, no? And sometimes, yung mga opportunities, nagiging missed opportunities siya kapag ka hindi tayo kumilos sa tamang panahon. Parang mga MRT, LRT lang, 'di ba? Sasakay ka sa tren, kapag hindi ka sumakay, kapag dumating na yung tren dyan sa station mo at hindi ka nakasakay, aantayin mo na naman yung panibagong tren. Ibig sabihin, mag-aantay ka na naman ng panibagong opportunities na hindi mo alam kung kailan dadating. So, dapat marunong kayong mag-take ng action kapag nandyan yung mga opportunities, Libra. Okay? Alright. And this is an earth sign energy, guys. In the future, kapag ka na-achieve mo na tong mga gusto mo sa buhay, magiging maganda din yung financial na status ng pamumuhay mo as long as marunong ka mag-handle ng pera, no? Yun pa rin, guys, kasi nga sabi ko nga sa inyo, yung iba hindi marunong mag-handle ng pera, mga kapiksi. So, kailangan marunong kayong mag-handle, mag-budget, mag-handle ng finances nyo para hindi pa rin kayo broke, kasi hindi naman yan sa laki ng kinikita, guys. Depende talaga yan sa pag-handle ng pera, Libra. Okay? So, ito, guys, imainman nyo na to mga matatamis na bunga na to, itong mga magagandang opportunities, mga kapiksi, no? Yan yung mga magagandang energy na nakita natin para sa inyo, and comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories now. Paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.